Miss Chesan, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano nangyari po sa papa mo? Yung pamilya po namin, pumunta po sila sa Barangay Kabakungan po, doon sa Calbayog City po, Samar Summer, po. okay. Namatay po kasi yung lola po namin. Bali, nandun po yung pamilya po namin. Tapos po, kwento po ni Mama, 10 p.m. po yun. Umalis po siya sa bahay ng lamay po. Tapos gusto daw niya umuwi, matulog. Pinigilan po siya ni Mama. Ang sabi ni Mama, wag na muna umalis kasi gabi na po. Tapos Okay. nagpumilit si Papa kasi gusto daw nga niya matulog sa bahay mismo po namin. So umuwi po siya, naglakad lang po siya. Tapos pagdating daw po sa pulid, ang sabi po, umihilang daw po si Papa. Tapos napagkamulan po siya na magdanakaw ng manok po. Hinabol po siya ng kapitan po, tapos 3 tanod po hanggang Kagbayang po, Barangay Kagbayang sa Purok So, sinaktan yung papa mo Opo, sinaktan po. na napagbintangan na nagnanakaw Opo, na wala namang ebidensya, hindi naman totoo. wala naman po. Chairman Bernate, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Chairman, nandito po yung anak ni Mr. Reynaldo Monares. Kayo po isinusumbong na sinaktan niyo po yung papa niya, pinagbintangan niyo pong nagnakaw na hindi naman at binugbog niyo po kasama inyong mga tanod. Sir, hindi po totoo yan, sir. Kasi ang nangyari po niyan, sir, alas 12:45 na madaling araw, sir. Tumawag yung tanod ko. May tao raw na kabalik-balik dito sa banda sa amin, sa barangay. Kaya responde po ako, pumunta ko sa baba. Pinuntahan po namin, wala nang tao doon. Pumunta po kami sa malapit na barangay, doon sa boundary, sa barangay Kagbayang, wala naman po kami nakita roon. Sa may boundary po, bumalik po sa barangay namin. Hindi pa kami nakakarating sa barangay namin, nakita namin yung isang tao nakatapos doon sa likod ng barangay niya. Chairman, sino pong nanakit kay Mr. Monares? Hindi naman po nangyari dito sa barangay namin yan, sir. Bakit kayo pong ireklamo niya kung hindi kayo ang nanakit? Dapat ang ireklamo niya yung mismo nanakit sa kanya. Bakit kayo ang tinuturo? Hindi po kami nakakita yan, sir. Actual mismo, hindi nangyari sa barangay namin yan, sir. Sino nanakit sa kanya kung hindi kayo? Tumakbo papuntang Kagbayang, barangay Kagbayang, sir. Pagdating doon sa barangay Kagbayang, nawala po yan, tao na yan, kung saan-saan nasusunod. Ngayon po, ginising ko po yung tao doon. Sabi ko, may tao dito na tumakbo sa inyo, baka magnanakaw yun, sabi ko, kasi nakita namin, nasipatan namin sa barangay namin, nga nandun sa may likod ng barangilya, nakadapa sa ganung oras. Hindi natin makausap yung papa mo? Opo. Bakit di natin siya makausap? Hindi po siya nagsasalita po. Okay. Dahil po ata siguro sa trauma Trauma. po na nangyari. Pero sino sinasabi ng papa mo na nanakit sa kanya? Galing po yung kay Mama kasi hindi po makausap si Papa. Tapos may mga nagsabi po na nandun sa video po yung yung mga gumawa po. Kaso yung may video po na mismo pong binugbog si Papa, kaso dinilit po kasi natatakot po sila na So wala na tayong masay. video ngayon? Wala na po. Ano lang prueba meron tayo na para masiguro na si chairman talaga ang nanakit at yung mga tauhan niya? Si Mama po yung yung nakausap po ni Mama yung police na rumiskyo kay Papa po. Okay. Tapos galing na po yung kay Mama na sinabi sa akin na itong 2 taon na to yung may kinalaman. Sargento Beso, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay, sa inyo po ginawang investigasyon, sino po talaga nanakit kay Mr. Reynaldo Monares, yung farmer dyan sa Calbayog? Sa palak investigation po sir ng aking investigator, yung suspect sir, isang tao sa barangay Quezon at saka isang tao sa barangay Tagbayang. Sa initial report po sir, napalak namin. Identified ho ba yung mga nanakit? Yung biktima sir, hindi po sir nagsasalita. Pero kumakalap lang kami sir ng nakakausap namin sa mga barangay na dinaanan niya. Binigay sa amin sir kahapon ni kapitan ng Quezon, isa rin taga barangay Quezon at isa sa barangay Tagbayang. May pangalan na ho ba tayo doon sa dalawang nanakit kay Mr. Monares? Hindi po sir pinalanganan sa kapitan ng barangay Quezon. Bakit ay pangalanan ni Chairman Bernate? Hindi po namin alam kung bakit gano'n ang kanyang sinasabi. Chairman, Po, sir. bakit ayaw yung sabihin kung hindi ikaw, identified daw na 2 taga-barangay ninyo, barangay Tanod, ang nanakit? Wala pong tao dito na nangalaman dyan, sir. Sarge, barangay Tanod ba? Sarge? Parang gano'n po sir, siguro sir, parang gano'n po sir, tanod. Kung ay mag-cooperate ni Opo, sir. Chairman, sampahan niyo siya ng kasong obstruction of justice kasi ayaw niya mag-cooperate. Whereas alam naman pala niya kung sino yung mga nanakit dito kay Mr. Monares. Opo sir. Chairman, tutulong po kami
na para masampahan ka ng obstruction of justice dahil alam mo naman pala kung sino yung mga suspect na nanakit o sabihin natin hindi ikaw, hindi ka mag-cooperate, crime has been committed at alam na meron kang knowledge, direct knowledge tungkol doon sa mga nanakit, pasasampahan ka namin ng kaso. Pagdating namin doon, sir, wala naman nangyari ganun, sir eh. Kasi huli na kami nang pumunta roon kasi tumakbo nga yung tao, sir. Kasasabi nga lang ni Sargento na meron ka raw knowledge, alam mo raw pero ayaw mo ibigay ang pangalan. Hinuhold mo yung information na yun, very vital yun sa ginagawang investigasyon, criminal investigation ng mga pulis. Huli nga kasi kami nang dumating. Sir, regardless kung huli nang dumating itong si Sargento, the fact na alam mo kung sinong nanakit base sa statement ni Sargento pero hinuhold mo yung information na yon para makagawa ng maayos na investigasyon yung ating kapulisan because a crime has been committed, meron kang knowledge pero ayaw mo i-share yung knowledge na yon, then pwede ka pasok ka doon sa obstruction of justice. Ano, ibibigay mo yung pangalan o hindi? Hindi ko kasi alam yan, sir. Kasi huli na kasi kami nang dumating kasi tumakbo kasi yung tao na yun. Sargento, Opo, sir. di ba sabi mo kanina kung tamang pagkaintindi ko, alam ni chairman kung sino yung mga nanakit kay Mr. Monares and yet ayaw niya ibigay yung pangalan. Tama? Yun ang sabi mo kanina. Base po, sir, sa kanyang sinabi kahapon. So alam ni chairman kaya lang ayaw niya mag-cooperate. Tama? Opo, sir. Sir, di ba, nung pumunta kayo dito, madaling araw, di ba sabi ko hindi naman nangyari sa amin yan? Nagtanda pa nga kayo kung sino kasama ko nagtanod, sino ang kasama ko pag-respondi. Di ba sabi ko, sir, sa inyo na, hindi dito nangyari sa barangay namin yan, di ba? Opo, Chairman. Sa initial report, Chairman, wala pa kit kami nakukuha ang leak. Pero base sa sinasabi mo kahapon, di ba pumunta ka ng station, sinabi mo dalawa. Hindi, sir. Sabi ko sa'yo, may timbre sa akin na gano'n na binugbog ko yung tagaroon. Hindi ko naman alam kung sino ang tao. Sabi ko, binugbog ko yung tagaroon sa barangay, pero hindi ko naman alam. Bakit pabayaan ko Yun nga. binubog? Yun nga, Chairman, pinapunta ko yung pamilya sa inyo dahil alam niyo na ang suspetsado ay doon sa inyong barangay. Pinapunta ko dito sa yung asawa kasi gusto ko, sabi ko, kasi nadadawit yung pangalan ko. Sabi ko, pari ka maghanap pa, pinagbabanta. Sinabihan ko sa asawa, hindi naman ako ang bumugbog dyan kasi wala kaming alam. Pagdating namin dyan, doon sa barangay doon, hindi naman nangyari sa amin baptayin. Chairman, Opo, sir. ito yung victim ay PWD. Hindi siya masyado nakakapagsalita. Meron siyang sinabi sa misis niya. Walang nasabi si papa mo kay Opo, mama yung mo. sa video lang po na napanood ko, doon lang nagsalita po si Papa, parang last ko lang narinig ng salita na nagbigay lang ng pangalan niya nung tinatanong po si... Sinong pangalan binigay niya? Wala po, Walang wala nabanggit. pong sinabi. Tapos kinakausap, tumatawag po sa akin si Mama, kinakausap po si Papa kung magsabi ka ng totoo para po sabi yung problema po, ganun. Kaso hindi po nagsasalita si Papa. Tapos po kasi baka natruba si Papa kasi dati din po nabugbog siya. Tapos hindi na lang po kami na gano'n nagkaso. Kasi po medyo parang kinaya naman ni Papa. Pero ngayon po kasi sobra yung Grabe ginawa po. sa kanya. Oo, grabe. Tapos nasabi din po sa amin na sa Pulid din po yun na-rescue dati si Papa. Doon din mismo po sa lugar ng kapitan na yan po. Chairman Jumaday, kayo hubay gumawa rin ng investigasyon? Yung time na po ng madaling araw nung pumunta ako kasi inalam ko talaga kung taga-amin. Any other records po regarding pangnanakaw po, wala pong record din sa amin, sir. Wala ho ba nabanggit sa iyo, Chairman, itong victim nung makausap nyo kung sino po yung nanakit sa kanya? Wala po, sir, kasi kahit tinatanong ko po kung anong nangyari, ayaw po magsalita yung tao. Baka na-trauma po. Na-trauma kasi nanginginig ng pagdating ko, nanginginig eh. Kasi malamig din po. Yung panahon na, Sabi daw po ni- yun na yun. Dito malamig. Chairman Bernate, Sir. sasampahan ka na obstruction of justice ni Sargento kasi hinuhold mo yung information na importante sa kanilang ginagawang investigasyon at tutulong po kami para masiguro yung kaso gugulong talaga, Chairman. Unless kung gusto mo po, ikanta mo na kung sino yung mga nanakit, kung talagang hindi ka kasama, sabihin mo na, ituro mo na. Kasi sir, naalala ko lang, pinto lang dun sa kanila. May nanakit daw 2 tao. Sino nga po yung dalawa? Sino po yung dalawa? Hindi ko naman nakita, sir, kung sino nanakit. Meron naman ako ituro na hindi naman ako talagang, yung tawag doon, na hindi na ako pang-witness na sila talaga yung bumugbog. Kaya nga, Chairman, pati si police, pati yung PNP, gagawin mo sinungaling ito sa Sargento. Sinabi mo kay Sargento na meron 2 nanakit na mga taga-inyo, taga-barangay mo, kung taga-barangay hall ba yun o taga-barangay mismo ninyo na alam mo kung sino, kaya lang ayaw mo ibigay.
pangalan. Hindi, sir. Ito alam, sir. Kung alam ko lang, sinabi ko kasi para matapos na rin yung problema ko. May nalaman lang ako na may nagkwento na may nagbugbog daw na doon sa barangay na yun, sa barangay Kagbayang. Hindi ko naman alam kung sino. Basta doon wala na bugbog. Hindi ko naman alam kung sino. Alam naman, tanong pa ko kung sino ang tao. Sargento Beso, Opo, sir. sir. Opo, sir. Okay, tuloy niyo po yung investigasyon and then kung kinakailangan sampahan po ng kasong obstruction of justice tong si chairman, sampahan niyo po at kami po iaalalay sa inyo, Sargento, sir. Opo, sir. Sige po, salamat po, Sargento. Kasi po, mayroon po ako sa anak ko, hindi naman po kami ang gumawa niyan. Dapat po may responsibilidad po kayo sa ama niyo kasi hindi lang naman ngayon nangyari yan. Mayroon pa pinagdaanan yan eh. Kaya nga, sir, mag-imbestiga pa tong si Sargento eh. Okay? Sir, bago nangyari yan, may kaso rin po yan sa ibang lugar, sir. Ang ginawa eh. May kaso ang victim. Opo, sir. May hindi lang naman dito sa akin nangyari yan na may ginawa yan. Bingo! Kuha na kita. So kaya nga, dahil may kaso siya, ibig sabihin, totoo yun na pinagbibintangan niyo siya nagnakaw, kaya niyo siya binugbog. Yun. Hindi. Galing na mismo sa bibigtak mo na, nahuli na mismo sa bibig mo, na sabi mo, hindi lang dito yan. Hindi lang dito, meaning sa inyong lugar, hindi lang dito, kung hindi sa ibang lugar, may kaso pa rin yan. Kaya nga, nalaman mo na may kaso sa ibang lugar at pumunta sa lugar ninyo, tumawid, kaya pinagbintangan mo na nagnakaw, kaya mo binugbog. Yun lang yun. Sargento, i-file mo ng kaso. Okay? Darating kami dyan. Tulungan ka namin, Sargento. Okay, sir? Opo, sir. Pupunta kami dun sa lugar ninyo, paggamot natin yung papa mo, MRI natin, X-ray, kung ano pang pwede din mo namin maitulong, okay? Okay po. Thank Pumunta you ka po. pa rito dahil dyan? Sa Pasig po ako. Tapos ano po kasi nag-aaral po ako Paranaque. Tapos tumawag po kasi si mama na nangyari sa papa ko. Kaya ayun po. Sige po, ma'am. Gusto mo sumama sa Samar? Sige po. Sige po. Gusto ko din po makita. Makita papa mo. Sige po, Opo. kami na pong bahala. Ikaw po, pati yung reporter namin. Of course, may coordination tayo sa PNP. First things first, paggamot natin yung papa mo. Lahat ng klaseng gamutan, akong bahala. And then, pangalawa, laliman ni Sargento yung investigasyon. At gusto ko sampahan ng kaso itong si chairman. May alam to eh, sigurado ako. Doon ang salita niya, huli na siya eh. Nung una sabi niya, wala siyang alam, hindi niya alam, puro hindi niya alam, bad nang huli. May kaso kasi sa ibang lugar. Oh. So parang sinasabi niya, yung may kaso kailang lugar dito, may kaso na naman niya, may ginagawa, kaya nabugbog. Yari siya. Sige po ma'am, lahat ng tulong bubuhos namin sa papa mo ha. Thank you po. Salamat ma'am sa tiwala.